Hindi na kami babalik ng Canada. Umuwi kami last August sa Pilipinas para magbakasyon. Na-realize namin na hindi talaga kami masaya dyan. Hindi para sa amin yung buhay dyan. Madami kaming nasayang na pera pero wala kaming paki doon. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So habang ako ay nagbabrowse ng social media account ko, may nakita akong isang post or isang share ng isang vlogger din dito sa Canada at naka-base din siya dito sa British Columbia. At isa to guys sa mga ina-idol ko rin na mga vlogger dito sa Canada, no. Siya po ay si Sir Henry Morato. So kung kayo ay nangangarap na pumunta dito sa Canada at gusto nyong malaman din yung buhay Canada namin dito, i-check nyo yung page niya, no. Babasahin ko sa inyo yung shinare niya para din maging reference nyo rin and maging guide nyo kung kayo ay pupunta dito sa Canada, no. I think this is a very interesting topic. Ito yung post guys. Ang sabi dito, "Hi kabayan, share ko lang po." I think merong nag-comment sa kanya or nag-send ng message sa kanya. Hindi na kami babalik ng Canada. Umuwi kami last August sa Pilipinas para magbakasyon. Pareho kaming open work permit, mag-asawa dyan at matagal pa mag-expire sa 2027 pa. Naku, sayang naman, no? Kasi sa dami ng pagbabago dito sa Canada, guys, alam nyo yan, no? Yung mga nandito na temporary visa, alam nyo kung gaano kahirap kumuha ng work permit, no? Lalo na guys ang open work permit. Kaya sayang talaga kasi 2027 pa mag-e-expire, no? Anyway, siguro talagang matindi yung kanilang rason para hindi na sila bumalik dito sa Canada. Pero na-realize namin na hindi talaga kami masaya dyan. Hindi para sa amin yung buhay dyan. 3 months na kami ngayon dito sa Maynila. Mas masaya talaga kami dito at mas gamay namin ang pamumuhay dito. Madami kaming nasayang na pera pero wala kaming paki doon. Uy, sana all! Oh wow, sana all guys. Sana all maraming pera at walang pake kahit masaya. Anyway, pera naman niya yon. Baka siguro maraming ipon si kabayan. Importante nandito kami sa masaya kami. So yan ang pagkikwentuhan natin ngayon guys, no. Ako personally, nung nakita ko yung post na yon, ang reaction ko is masyadong vague, no. Medyo malabo yung post kasi walang masyadong context, no. Basta sinabi lang na hindi na kami babalik. So, maraming question in mind na sana na-share din ni kabayan. So, kung ikaw nakikinig ka, kabayan, na nag-post nito, i-share mo naman din yung mga details kung bakit ka na hindi babalik dito sa Canada, di ba? Anyway, kasi guys, kung ako ang mag-share ng ganun, no, I'll make sure na magiging reference talaga yon at merong kinda kapupulutan din ng something, no? Kumbaga, ilalagay ko yung mga na-experience ko at yung main reason kung bakit hindi na kami babalik ng Canada, no? Kasi ang sabi lang niya, mas gamay daw nila sa Pilipinas, hindi daw sila masaya. Parang gano'n, 'di ba? Pero anong reason, 'di ba? Sana naglagay siya ng top 5 reason kung bakit niya nasabing mas gugustuhin pa nilang manirahan na lang sa Pilipinas compared dito sa Canada. At gano'n na ba sila katagal, 'di ba, no? Kasi kung sabihin nating mga 2 months pa lang or something tapos they decided na bumalik na lang ng Pilipinas, hindi ba masyadong hilaw 'yon, 'di ba? Anyway, so yun nga, sana tayo, no, I encourage yung mga nagpo-post ng ganyan na bigyan nyo naman ng context guys, no. Kumbaga para din kung merong makakakita nung post nyo, wala nang mga hanging questions, di ba? So, bakit ko to shinare guys, no? Syempre, lalo na guys dun sa mga magde-decide, no, or yung nagpaplano na pumunta dito sa Canada, alam ko na dahil nasa era na tayo ng social media, di ba? Marami tayong makukuha sa social media, whether positive yan or negative. Pero pag tayo ay magde-decide kasi guys, whether you like it or not, 100% malaki po talaga ang impact ng ating emotions, no? Kasi halimbawa kung ikaw is magde-decide ka na pumunta dito sa Canada at nakita mo tong post na to, 'di ba? At hindi ka marunong mag-scrutinize nung mga post,
eh syempre, panghihinaan ka na kaagad ng loob, no? Kasi ako, nung pupunta pa lang kami dito sa Canada or nagbabalak kaming pumunta dito sa Canada, way back 2018 guys. Ang dami ko ring pinanood ng mga vlogs, ng mga videos, ng mga posts, marami ko nakita, no? Pero hindi ko sinala, syempre, no? Whether positive or negative yan, it's totally fine with me. Kasi yun yung kailangan ko talaga na malaman. Ano bang nangyayari sa Canada or ano bang mga nangyayari or yung real talk na nangyayari doon sa pupuntahan ko, di ba? But to tell you honestly, at the end of the day guys, kayo pa rin ang magde-decide. Kasi sinasabi ko nga sa mga post natin dito, yung pagpunta natin dito sa Canada guys, may mga sari-sarili tayong karera, no? Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung nangyari sa akin, eh yun din ang mangyayari kay Pedro at saka kay Juan, no? Pero pag meron tayong mga nakikitang ganitong post, maganda siya as a reference, no? And guide. Pero kailangan nating i-compare yon doon sa pangangailangan natin bilang isang individual at bilang isang pamilyado. Kaya ako nasabi na sana may mga context para talagang naging magandang reference siya. So kung pupunta ako sa Canada at makita ko to, gagawin ko ba siyang reference? Hindi. Kasi nga, wala namang laman, no? Wala naman talagang shinare na pwede kong sabihin na makakaapekto talaga siya sa akin. Kasi napaka-general. Para lang meron tayong pag-usapan about doon sa pinost, no? Ang na-highlight doon is yung hindi nila gamay yung pamumuhay dito or mas gamay nila yung sa Pilipinas at masaya. Yun lang naman eh, di ba? So, yung pagiging masaya at pagiging isang gamay sa isang lugar, para sa akin, that is pwedeng matutunan, no? Kung ikaw, it boils down pa rin guys kung ano talaga yung objective mo at yung goal mo dito, no? Meron akong isang post no na sabi ko na talagang susubukin ka talaga ng Canada, no? Kung gaano mo ka gusto dito. Kaya bago ka sumakay ng eroplano at pumunta dito sa Canada, dapat buo yung desisyon mo sa pagpunta dito. Hindi lang ikaw, kasi ang sabi niya meron siyang asawa, di ba? So dapat pareho kayo, no? Pareho in sync yung family members nyo. Alam nyo talaga kung ano yung reason kung ba't kayo pumunta dito sa Canada. And siguro yan yung number one, no? Kung kayo ay pupunta dito, kailangan yung i-establish, bakit ba ako pupunta ng Canada, no? Ano ba yung mga kailangan or yung mga dapat kong gawin sa Canada? Bakit ako pupunta doon? Kasi pag alam mo talaga yung reason, pag yung naisip mo na mas masaya sa Pilipinas, pero babalik ka pa rin doon sa main idea or doon sa main goal, yun ngayon yung magiging reason mo para maging masaya. No? Halimbawa, yes, mas masaya sa Pilipinas kasi nandun yung mga family ko and everything, no? Pero pag naisip ko yung main goal ko, which is para sa mga anak ko, yun yung magiging happiness ko na kapag natupad ko yung Canadian dream para sa mga anak ko, magkakaroon sila ng exposure sa mga magagandang bagay dito sa Canada, yun yung magiging happiness ko. No? Yung pagiging gamay, guys, hindi rin naman kami gamay dito sa Canada, no? Pero again, it's just a matter of research. Kasi ngayon, available naman lahat talaga sa internet, no? It's just a matter on paano ka lang talaga mag-filter ng mga information na makukuha mo sa internet. And again, babalik pa rin ako dun sa concept na ano ba yung goal mo kasi? Kung hindi ka gamay sa isang lugar at yung lugar na yon ang magbibigay ng opportunity and chance doon sa goal na pupuntahan mo, kakayanin mo yun. Diba? Para sa akin guys, at the end of the day, ang Canada po ay hindi para sa lahat, no? Yes, napakaganda dito, napaka-rich ng country na to. And ako naniniwala pa rin ako na talagang maganda yung magiging exposure ng family ko dito, lalo na yung mga anak ko. But ipinapakita lang dito guys na hindi po para sa lahat ang Canada. Depende yan talaga sa goal nyo at sa dream nyo sa inyong family, sa mga anak nyo, sa asawa nyo, at sa pang sarili mong goal. Pwede nating sabihin na hindi talaga swak
no? Hindi lang sa Canada guys, siguro sa ibang country din, no? So, kailangan mo lang talagang hanapin kung saan ka mas fit at saan ka magiging mas masaya. And lastly guys, it's just a matter of pagiging ready rin, no? Kasi yung sabi nga 'di ba, marami silang nasayang na pera. Pwede namang maiwasan 'yun eh. Ako naniniwala talaga ako na pag napaghandaan, kayang maiwasan yung mga ganong bagay. Yes, lahat naman po may risk, no? Pero meron tayong tinatawag na calculated risk, 'di ba? So, sa paghahanda at sa tamang pagre-research, naniniwala ako na maiiwasan natin yung mga ganyang bagay. Okay? So, na-share ko lang sa inyo guys, lalo na dun sa mga nangangarap na pumunta dito sa Canada, no? So, watch out sa mga ganito, no? May mga umuuwi talaga dahil hindi masaya at ang daming nasayang, hindi lang pera guys, yung oras, panahon, yung visa, hindi po biro lahat yan. Hindi birong makuha lahat yan guys. So, para bitawan mo na lang ng ganon, ang ibig lang sabihin, hindi talaga ganon kalalim yung kagustuhan mo na magstay or pumunta dito sa Canada. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!